Hi guys, this is Melvin and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano babayaran ang ating loan sa Piso Loan sa pamamagitan po ng bank account. So ang gamit po ngayong bank account guys ay BPI. At tuturuan ko rin po kayo kung paano gagamitin itong kanilang loan extension. So keep on watching guys. Ang una po natin gawin ay syempre i-open po natin ang ating Piso Loan app. At ayan po, so makikita natin ang aking unpaid amount na mag-due ngayong April 19, 2024. So ngayon, i-click na natin itong loan details. At kapag malapit na ang ating due date guys, ay magpa-pop up ito guys. So, if you have difficulty repaying your loan, come and extend it. So ito na po yung kanilang loan extension guys. Ibig pong sabihin, halimbawa po, mahihirapan akong bayaran itong aking unpaid amount na 2,840 pesos, ay pwede ko raw gamitin itong loan extension. So i-click na natin itong go. What is an extension? Loan extension is a special repayment arrangement with no overdue fees and credit rating impact during the extended period. So ito po yun guys. At kapag gusto pa nating i-extend ng 14 days ang ating due date dahil hindi pa natin kayang bayaran yung ating unpaid amount, ay pwede pong ito na lang muna ang ating babayaran. Halimbawa, yung unpaid amount ko ay 2,840 pesos. Kung i-extend ko ng 14 days ang aking due date, ay pwedeng ito muna ang aking babayaran. Itong 945 pesos. Pero, after my extension, pagkatapos ng aking 14 days na extension, ay babayaran ko pa rin itong 2,840. So, mas lalong lumaki yung tubo ng aking inutang. Dahil itong 945 ay hindi po ito i-deduct sa aking unpaid amount kaysa na 2,840. Dagdag po ito sa ating bayarin guys. At may pakulo pa sila dito sa baba guys. So, dapat raw ng repayment amount ay 2,100 pesos. Binigyan raw nila ako ng 55% discount. Kaya ang 2,100 pesos ay nagiging 945 pesos na lang. So malaki pa rin yun guys. So hindi ko tinuloy ito guys. Ang ginawa ko dito, naghanap na lang ako ng ibang paraan para mabayaran ko itong aking unpaid amount sa due date. So yun po ang sistema ng kanilang loan extension guys. So balik na po tayo sa aking loan details. So ngayon guys, ang ituro ko naman po ay kung paano natin bayaran itong ating amount due gamit ang ating bank account. So ang gagamitin kong bank account ngayon guys ay ang aking BPI savings account. So i-click lang natin itong InstaPay Bank Transfer. So ito na po yung mga instruction dito sa baba guys kung paano natin i-send yung ating bayad sa Piso Loan. So first ay copy the above account number. So, i-click lang natin itong may copy dito guys. Next po ay mag-login po tayo sa ating online banking account. Then select send money or transfer funds to other bank. Step number 4, select Asia United Bank o AUB. Number 5, pay as InstaPay. Number 6, enter or paste the above account number in account number. Number 7, enter Piso Loan in account name. And number 8, confirm payment and save image for the records once complete. So ngayon guys, i-exit muna natin ito guys. Balik muna tayo sa taas. Bago po natin ito i-exit, ay i-copy muna natin itong account number. I-click na natin itong copy. And then, bubuksan na natin ang ating BPI account kasi BPI yung gagamitin ko ngayon. So, ito na po ang dashboard ng aking BPI account. So, ang una po natin gawin ay i-click natin itong transfer and then click natin itong to another bank. And then, click natin itong transfer from. At dahil may dalawa akong account sa BPI, ay isa lang ang piliin natin. And then, i-click natin itong transfer to. Ayan po, at kailangan naka-InstaPay po tayo.
And then scroll up lang natin at hanapin natin ang Asia United Bank or AUB. Or pwede na nating i-search dito sa search bar. At i-search lang natin Asia. Ayan po guys, dito sa baba guys. So i-click lang natin itong Asia United Bank Corporation. Yan po yan guys. And then dito po natin i-paste yung account number ng PisoLoan na kinapit po natin doon sa PisoLoan app. Or pwede nating isulat yun sa papel at dito na lang natin ilalagay. And then dito sa account name, ang ilagay po natin ay PisoLoan. At kapag gusto po nating i-add sa favorites, ay i-click lang natin itong may maliit na box. At pagkatapos niyan, i-click natin itong continue. And then ilagay po natin dito yung ating unpaid amount sa ating PisoLoan. And then, click natin itong continue. And then, reviewin ang ating mga detalye na nilagay. At may service fee po na 25 pesos guys ha. At pagkatapos nating ma-review, scroll up lang natin. And then, dito sa baba, i-click natin itong confirm. I-type natin ang ating mobile key. At ayan po, your transfer was successful. At wala pang isang minuto guys, ay na-credit na po ang ating binayad doon po sa ating PisoLoan account. So ganun lang po guys. Paki-like na po sa video ito guys. At paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. And don't forget to subscribe at paki-hit na rin sa notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong i-upload na tutorial video. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po ang inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. At sa next kong tutorial video guys, ay tuturuan ko po kayo kung paano babayaran ang ating loan sa PisoLoan gamit ang ating Maya account. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.